Action lang dun sa ICI bill na wag daw i-delay, sabi ni Speaker. Oh, tama po. Kaya nga kanina ako ay nagmungkahi na buuin na kagad yung technical working group at meron na kaming sapat na mga inputs para i-consolidate yung dalawang bills at input na rin yung mga binigay na positions ng bawat mga departamento na naimbitahan ngayon. I think we have enough inputs para tapusin na ito. Nag-appoint na rin ng chairman ng technical working group, si Chairman Plato. In-appoint niya na si Congressman Amante of Laguna. We hope na within the week matapos yung consolidated version para ito ay maaprubahan na ng komite at maisalang na sa plenaryo. Sir, isa sa mga sinusulong mo yung na reforms ay anti-political dynasty bill. Ngayon lang sinabi po ni Speaker sa kanyang speech sa plenaryo, isa raw doon sa dalawang batas bukod sa ICI na gusto po niyang maisa batas. Ano reaction niya po doon? Talagang yan ang patunay na handang magsakripisyo si Speaker Bogie D para sa reforma at sa kapakanan ng ating bayan. At siguro na-realize niya na bagamat nakikita ko naman na alam niyo yung dynasties naman, merong mga exceptions yung mga matitinong dynasties. Pero exceptions yun. As a rule, nakita ko, naobserbahan ko in my 50 years in politics and government service, karamihan ng mga dynasties ay nag-aabuso at mga korap. Pero will it make a difference? Kasi ang executive galing sa political dynasty, ang Senate, yung papasaba sa Senate, sir. Well, kaya nga, ang panawagan ko na ang hamon ko kay Pangulong Marcos, kung gusto mo talaga na reforma, dapat magsimula ka sa iyong sariling pamilya. If you can go against self-interest, baka yan yung legacy niya. Ganon din si BP Sara. Kung para sa bayan siya at hindi sa supremacy ng political family nila, dapat suportahan niya rin. Dahil ito yung pinakamalaking ugat ng korupsyon, political dynasties. Ginagamit nila yung salapi ng bayan para perpetuate into power. Papasara po ba ito sa Senado, sir? Sa tingin ko po, sobra na, tama na. Bilyar na tatay, bilyar na nanay, mga anak, bilyar pa rin na senador, buong pamilya, senador na. Meron may mining na, may subdivision pa, may daang hari pa, may prime water pa. Di ibig sabihin, nagagamit yung political dynasty para sa negosyo ng kanilang pamilya. Nakita naman natin, katakot-takot yung mga insertions, diversions, saka amendments sa Senate. Ito yung parusa na dapat tanggapin naming lahat ng mga politiko, ibigay namin yung reforma para sa bayan. Anti-political dynasty, yung pagpasa sa batas ng ICI para maimbestigahan at talagang mapanagot yung nagkasala, yung balimbingan, anti-turncoatism. Kaya nga nagkakaroon ng mga supermajority, kung sino yung presidente, nandun na lahat, wala nang check and balance. Bukod dyan, yung campaign finance reform. Nakita naman natin, yung mga contractors, yung mga interest groups, sila na yung nagpopondo ng mga eleksyon ng mga politiko. Kung anti-political turncoatism bill, hindi po ba parang medyo mag-worry kayo na baka it needs a constitutional reform or provision? Hindi. Kasi, Hindi. Multi-party, ang ibig ko sabihin ng turncoatism, 2 taon bago mag-eleksyon, 2 taon after election, hindi ka pwedeng lumipat ng partido, kundi madi-disqualify ka. ayun. At least malinaw kasi baka kasi may All these reforms are within the framework of the 1987 Constitution. Okay.